Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Mas makakamura ba yung tinatawag na rent-to-own, Chinky, o mas sulit ang magpatayo ng sarili mong bahay? Alamin natin sa episode na ito. First, ano ba ang rent-to-own? Ito po isang pamamaraan kung saan na umuupa ka ng bahay habang binabayaran mo yung balanse na ikaw na mag-may-ari in the near future. May portion po na renta na pupunta sa down payment, kaya unti-unti mo nabibili ang bahay na hindi mo napapansin. Para nga, sinatawag nga, again, rent to own. Ano po yung pros po nito? Siyempre, number one, mababa po yung tinatawag na front-up cost po natin. Walang malaking down payment agad. Hindi mo kailangan maghanap ng ibang tirahan habang binabayaran mo to, di ba? Mas madaling hulugan kung sakali medyo tight ang budget mo. Ano naman yung cons? Siyempre, mas mataas ang cost kumpara sa traditional na mortgage. Kasi nga, isasama pa rin yung interest factor. Kung hindi mo matapos ang kontrata, paano po mangyayari? Lahat ng pinambayad mo ay wala na. Ano naman pros pag ikaw po ay nagpatayo ng sarili mong bahay? Siyempre, mas may kalayaan ka sa disenyo, materyales, mas mababa rin ang overall cost ng iyong ikang pagpapatayo kasi pwede kang maghanap ng mas affordable at wala ng patong ng mga kontraktor. At syempre naman, kung ikaw magmamanage ng pagpapatayo, sa disenyo mo na, pasok pa sa budget mo. At ang property value, ang pros po nito ay tataas over time, lalo na kung ikaw ay nasa strategic location. Pero ano naman po ang cons kung ikaw magpapatayo? Syempre, maglalabas ka ng malaking pera, di ba? Number two, syempre, maghihintay ka pa kasi hindi na siya move in, di ba? Yung mga construction, di ba? Minsan may delay, permit issues, tapos yung mga tao, kung di pumasok at kung di po magandang pagkagawa, uulitin mo. So, marami rin po talagang mga cons po. Kaya, ang tanong, anong mas practical, Chinky? Rent to own or build your own? Alam mo, kung may steady income ka, pero maliit ang savings mo, mas maganda siguro mag-rent to own ka muna. Diba? Para hindi ka mahirapan, hindi ka ma-stress. Pero kung may pera ka na, diba? Mas gusto mo yung customized na bahay, mas maganda, build your own na lang. Kung ang plano mo, lalo na mag-stay ka ng ilang taon, maaari, diba? Kunyari, hindi mo alam, sigurado, long-term ka. O, diba? Pero bottom line po, it all depends on your capacity para sa future plan mo. Kung gusto mo, again, flexibility, na konti lang puhunan, go for rent to own. Kung gusto mo naman talaga yung dream house mo, according to your specs, according to your budget, pasok ka na lang sa build your own. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ano bang swak sa budget mo? Doon tayo mag-usap at mag-umpisa. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Makalipas ang 10 taon, former Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, inabsuelto na rin ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Partner ng Miru Systems sa pagiging service provider sa 2025 elections, nag-back out dahil tatakbo raw sa eleksyon. Ano kaya ang magiging aksyon dito ng COMELEC? Former Vice President Leni Robredo kinumpirma ng tatakbo siya sa pagka-alkalde sa Naga City. ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo, aminadong na-pressure daw kaya nagdesisyon ng kagatin ang alok na tumakbo sa pagka-senador. What made you decide to run for Senate? Because the President asked me again. Pogo Hub sa Pasay na nag-uugnay umano sa love scam. Ni-raid ng mga otoridad, humigit kumulang 200 foreign nationals arestado. At Rufa May Quinto, magpapasaya sa fans sa pelikulang Mujigay. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Absuelto ng Sandigan Bayan sa kasong plunder sina dating Senate President Juan Ponce Enrile, Chief of Staff nitong si Gigi Reyes at binansagang PDAF scam queen na si Janet Napoles. Kaugnay ito ng pagkakasangkot nila sa PDAF scam. Para sa detalye, magbabalita si Elaine Fulgencio. Elaine, ano yung dahilan ng anti-graft court sa pag-absuelto kina Enrile, Reyes at Napoles? Cheryl, matapos nga ang 10 taong paglilitis, inabsuelto ng Special 3rd Division ng Sandigan Bayan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kasong plunder ng 172 million pesos kaugnay umano sa maling paggamit niya ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Absuelto rin ang kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes maging si Janet Lim Napoles. At sa 84 na pahinang desisyon ng Sandigan Bayan, failure to prove guilt beyond reasonable doubt ang naging hatol. Ibig sabihin, bigong patunay ng prosecution na nagkasala ang mga akusado. Bago rin ito, nauna nang naabsuelto sina Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder. So 0-3, walang naipanalong kasong plunder ang prosecution laban sa mga inakusahang senador. Cheryl. Ano ang reaksyon ng kampo ni Enrile dito nga sa desisyon ng anti-graft court? Cheryl, masayang lumabas ng korte sina Enrile, Gigi at Napoles. Bagamat hindi na nagpaunlak ng pahayag itong si Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff nga ni Juan Ponce Enrile, ay kitang-kita o bakas sa kanyang mukha yung ngiti at saya maging si Janet Lim Napoles. At ayon naman kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dapat daw i-examine ng mga naghain ng reklamo laban sa kanila ang kanilang konsensya. Cheryl. Ano ang plano ng prosekusyon ngayon? Alam mo, Cheryl, judgment of acquittal na kasi ito. Ibig sabihin, hindi na pwedeng iapila ng prosecution dahil malalabag nila yung karapatan ng mga akusado o yung kanilang rights to double jeopardy o yung muling maakusahan sa iisang krimen matapos mapawalang sala. Cheryl. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Marami-raming naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ngayong araw dahil sa paniniwalang swerte umano ang petsang October 4. Live mula sa Tent City sa Manila Hotel, magbabalita si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, anong update dyan? Cheryl, mukhang maswerte ang araw na ito, hindi lang dun sa pungsoy dahil lalo ding tumaas ang numero ng senatorial aspirants ngayong araw na to. Naghain na kanina ng COC ang anak ni Senator Cynthia Villar na si Camille, na sinasabing maghahain daw siya ng bagong mukha at boses sa Senado nang tanungin tungkol sa issue sa kawalan ng lupa at magandang pamumuhay ng mga magsasaka. Sabi ni Camille, passionate naman daw ang kanyang inang na si Cynthia sa agri-sector para mabigyan sila ng sariling lupa itong mga magsasaka. Kasunod naman ni Villar si outgoing Makati Mayor Abby Binay sa ilalim ng Nationalista Party at parte pa rin ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition. Pangako niya raw ang pag-push sa expanded social programs at yung pagkaisaayos nga ng local government units. Hindi siya nagbigay ng komento tungkol sa pagharap ng kanyang asawang si Luis Campos at kapatid na si Nancy Binay sa posisyong alkalde sa Makati. Tungkol naman sa pag-alis ni Senator Amy Marcos sa Alyansa, ang sabi niya, welcome pa rin si Marcos kahit sa pag-iikot ng kanilang partido. Alas 8:30 rin ng umaga ngayong Biyernes, dumating na ang 11 kawani ng senatorial slate ng Makabayan Bloc. Franz Castro mula sa ACT Teachers Party List, Arlene Brosas at Liza Masa ng Gabriela, Jerome Adonis mula sa Kilusang Mayo 1 na ipinaglalaban ang labor sector, Danilo Ramos ng Kilusang Magbubukid, Modi Floranda ng Piston, Amira Ledasan para sa Moro Community, Ronel Arbulo para sa mga mangingisda, Teddy Casino ng Bagong Alyansang Makabayan, Nurse Jocelyn Andamo at si Mimi Doringo. Hindi na raw sapat ang pagtakbo ng tingi-tingi kaya sila nagsanib puwersa upang magrepresenta sa iba't ibang mga sektor para sa Senado. Sa ngayon, pumapatak na sa 52
pataas ang formal ng naghain ng kanilang COC bilang senatorial aspirants at aabot naman sa 40 ang mga nag-file para sa kanilang partido. Hanggang ngayon, October 8 na lang ang filing ng COC at ang Certificate of Nomination and Acceptance mula 8 a.m. hanggang 5 o'clock p.m. Hindi na rin pwedeng magsagawa, paalala ito ng COMELEC, hindi na pwedeng magsagawa ng substitution pagka natapos na ang filing week dito sa COMELEC 10. Cheryl? Mayroon ba tayong nababalitaan ng mga magfa-file pa na malalaking pangalan mamayang hapon? Sa ngayon, Cheryl, inaabangan pa natin kung sino yung mga pupunta dito, pero inaasahan natin na iba pang mga party list nominees, posible pumunta sila dito. Titignan din natin kung ito bang si Mayor Baste Duterte ay magpa-file din sa pagkasenador dahil nga nabanggit ni Senator Bongo kahapon, ni Senator Bato de la Rosa rather, na kung sakaling magdedesisyon itong si former President Rodrigo Duterte na tumakbo bilang alkalde sa Davao, posible at open sa pagtakbo bilang senador itong si Baste Duterte. Kaya titignan natin sa mga sunod na oras at araw kung sino pa ang magpa-file ng kanilang COC. Cheryl. Maraming salamat, Merymon Reyes. Kumpirmado ng tatakbo ulit bilang mayor ng Bamban, Tarlac, si Alice Guo. Yan ay kahit kahapon lang, kinasuhan na naman si Guo ng falsification of public documents, perjury at obstruction of justice sa DOJ. Pero ayon sa abogado niya, tuloy pa rin ang pagsabak ni Guo sa politika. Hindi pa malinaw kung kailan siya maghahain ng Certificate of Candidacy. Pero pinaplansya na raw ng kampo ni Guo ang mga kailangang dokumento. She will run because right now, I will be preparing for all the documents needed for her to file the candidacy, CONA. And then, sino po yung magpapasa? Is it you or maybe pa siyang... Well, anybody can do it, but we can always ask our lawyers in the firm or whoever who will file the necessary application. Why don't we let the people to decide kung talagang gusto siya ng tao? Di ba? Anyway, kung hindi man siya gusto, hindi man siya mananalo, di ba? Sinalakay ng otoridad ang isang Pogo Hub na nag-ooperate umano bilang love scam farm sa Pasay. Naabutan ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Immigration at Pasay City Police ang nasa 200 empleyado na pawang mga foreign national. May mga Pinoy workers din, kabilang sa nakumpiska ang computer, cellphone at SIM cards na ginagamit umano sa panloloko. Para sa iba pang detalye, makakasama natin PAOK spokesperson Winston John Casio. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Winston. Magandang tanghali po, Cheryl, at sa inyong mga tagapanood. Ilan po ang naarestong workers nitong illegal Pogo Hub sa Pasay at ano-ano yung kanilang nationality? Kanina at around 5 a.m., na-confirm po namin that we were able to apprehend around 192 foreign nationals together with 62 Filipino nationals. So nandito po sila ngayon sa detention facility po ng PAOK at pinoproseso na po yung mga foreign nationals ngayon ng Bureau of Immigration for their biometrics and inquest. Kasama po ba sa naaresto yung mga boss nila dito sa ni-raid na Pogo? Yes, marami po tayong nakuhang mga boss kagabi. So we're confident na medyo ma-identify po natin kung sino yung mga taong nasa likod po ng operation po na ito. Ang lakas din ho ng loob, ano? Magmula nung sinabing dapat itigil na, tuloy-tuloy pa rin sa operation at dito pa talaga sa Metro Manila. Tama po yun. In fact, kagabi, when I was given the chance to talk to these Chinese nationals, yung mga managers nila, I asked them, bakit nandito pa po kayo? You should be winding down your operations kasi pinalalahanan ko po sila. By October 15, all of your visas will be downgraded to tourist visa. So by October 16, hindi na po kayo pwedeng magtrabaho. Ang sabi sa akin ng mga Chinese nationals through the interpreters ay, we were informed that we could still continue operation until the end of December. Sabi ko, no, that is not correct. Ang pwede na lang pong gawin ng mga POGO ngayon, o mga IGL, na mga legal po, no? Mga legal ay
winding down of operations. So mga administrative functions na lang dapat ang ginagawa nila. Dapat wala na masyadong nakakatanggap ng mga petting. By the way, Cheryl, may I inform the group na itong facility na na-raid natin kagabi ay may lisensya po ito. Lisensyado po ito under PAGCOR. This is an licensed internet gaming licensing operation, but when we went there, nakita po natin in flagrante delicto, kitang-kita sa mga screens without asking them to open their their screens or what. Kitang-kita na love scam ang kanilang mga ginagawa. Paano ho ba sinasagawa itong love scam na ito? Sapagkat po, yung nakita ho natin, marami silang multiple tabs. So there were multiple tabs of Facebook accounts open. Tapos yung mga accounts ng mga naka-open, puro mga babae. Pero nakita ko, mga lalaki naman yung nag-ooperate. So obviously, these are men misrepresenting themselves as beautiful women talking to vulnerable male men at the other side of the internet. So, ganun po ang kanilang ginagawa, no? So, it's called pig butchering. So, pinapaibig, pinapahulog nila yung kalooban ng mga lalaki, at kapag parang baboy na mataba na, sa kanila kakatayin. Pig butchering nga po ang tawag dito. Okay, may mga Pinoy din po. Sabi nyo, 62 ang nahuli ng mga empleyado. Ano raw ho ang kanilang trabaho at ano ho ang kanilang salaysay din na nakuha natin? Initially, ang sabi nila, mga housekeeping lang daw sila lahat, pero hindi ho namin pinaniwalaan yon sapagkat wala naman sigurong housekeeping na nasa harap ng isang desktop monitor. Di ho ba? So, eventually, we were able to elicit information from them na yung iba sa kanila galing pa pala doon sa Lucky South 99, sa Porac, Pampanga. So, may iba sa kanila galing din sa Island Cove, sapagkat yung Island Cove ay dahan-dahan na pong nagsasara po yan. Yung iba naman ay galing doon sa na-rate ng mga kapulisan nung nakaraang mga linggo, yung sa Centrio. So, apparently, these people are relocatees from different raided offshore gaming operations. Lumalabas po, magkakakilala yung mga may-ari. They're all connected. Yun nga ang nakakalungkot dyan. So obviously, Cheryl, magkakakilala po itong mga operators na ito, yung mga admin officers. No? We're also looking into the possibility na maaring merong nagbigay sa kanila ng assurance ng mga individual, mga local officials siguro, mga lokal na mga nasa bureaucracy natin or whoever, government officials na nagsabi sa kanila that they could still continue operating, no? So, we're looking into that angle kasi sinasabi ng mga foreign nationals talaga, they were given assurance by some people na they could still continue operating until the end of December. Kailangan po malaman natin, baka may mga protector po ang mga ito. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Titinan mo natin yan kasi gaya nga ng tanong mo, ang sabi mo, ang lakas ng loob. Yun din ang una kong impression kagabi. In fact, I was able to say it to them. Sabi ko to the interpreter, ang lalakas ng mga loob ninyo para ipagpatuloy yung trabahong ganito. Sinabi na ng presidente na bang. Pero tuloy-tuloy pa rin po sila. So, sa dami po ng nare-raid po natin na mga legal na Pogo Hub na gumagawa ng illegal, mga illegal na Pogo Hub, ay wala pa po ba tayong nakikitang mga malalaking tao or maybe someone from the government na protecting them, kaya ganito rin kalalakas ang loob na mag-operate po sila dito sa atin? Sa pakikipagtulungan po natin sa National Bureau of Investigation at saka sa Philippine National Police, tuloy-tuloy po yung kanilang mga investigasyon sa paghahanap nitong mga taong nasa likod ng mga ito. Kasi kami po sa komisyon talaga, kami naniniwala na mayroong mga links behind this particular operation. Sapagkat yung sense of impunity, Cheryl, no? You could feel that impunity among these people behind these particular operations. Remember, Cheryl, these are foreign nationals, di ba? So, typically, meron, kahit paano dapat may konting pangamba mga yan na sundin ang ating mga batas dito. Pero sa mga pakikipag-usap natin, wala.
So kami ay nakikipagtulungan sa National Bureau of Investigation, sa PNP-CIDG, para tulungan kami to dig deeper into the paper trail, so to speak. No, we have to pierce through the corporate veil, for example. Then second, we have to pierce through the regulatory papers, sapagkat hindi ho kami maniniwala na walang mga Pilipinong protector po ang mga ito. Meron at meron po ito. But then again, Cheryl, you could we would like to seek the indulgence of the Filipino people sapagkat 52 lang po kami sa PAOK. We focus more on neutralizing, filing cases, and so on and so forth. But we depend on our big brothers, so to speak, the NBI and PNP, para tulungan kami mahanap yung mga taong protector na mga tinatawag. Sir Winston, ito po kumpanyang to, no, itong Pogo Hub, gaano na po katagal nag-ooperate itong ni-raid natin sa may Pasay na malapit lang sa Senate Building? Yes, ma'am. Medyo matagal na po ito nag-ooperate. Ang pangalan po ng kumpanya ay 3D Analyzer Technologies. Ito po ay legal. Ito po ay merong internet gaming license from PAGCOR. Meron din po itong provisional license galing sa AMLC. So apparently, they have been operating for quite some time. Ayon sa natanggap naming intelligence information, ito po kasi ay interagency effort. Una, nakatanggap po kami ng summary of information or intelligence packet magmula sa intelligence community. This was presented to PAOK last week. Pinag-aralan po namin yan ng isang buong linggo. Then nakapagbigay-ugnayan kami sa Department of Justice to seek the assistance of the Bureau of Immigration and the National Bureau of Investigation. So nakita ko namin, medyo matagal na ito. So ang pinalalabas nila sa PAGCOR, they have ceased operating. Yun ang sinasabi nila lagi doon sa mga PAGCOR people who are inspecting them. But apparently, they have not ceased operations. Continue pa rin po yung kanilang operasyon. In fact, mas lumaki. Kasi ang pagkakaalam namin, last week, meron lamang po itong 6 na po katao. Pero kagabi, ang nahuli ho namin, 192. Sapagkat ayon sa impormasyon sa mga pakikipag-usap namin doon sa mga foreigners, yung iba ay mga bago lang, kararating lang nitong nakaraang Lunes. So, nag-expand pa sila instead na nagbabawas. Yes, oo. Ano po ang kasong kakaharapin ng mga nahuli at maging yung ating mga kababayang 62? Opo. Yung mga foreigners po, automatic po yan. Immigration violation po agad yan. Then, we are now identifying the managers, the administrators, based on the documents that we were able to retrieve from the site yesterday. Mag-a-apply rin po kami ng iba pang mga warrants para po mas mabusisi po namin yung mga digital devices ng lugar na ito. Maging yung may na-identify na rin ho kaming more or less mga 8 na mga kababayan natin na mayroong administrative function dito sa lugar na ito. So itong 8 ito po ay kandidato po na masampahan. At meron na rin hong hindi bababang 7 na mga foreign nationals na na-identify namin base sa mga nakita namin mga dokumento na may mga administrative functions din po. But of course, we have to keep on digging, Cheryl, kasi ang real evidence lies in the digital devices. Opo. Kasi baka may makita natin, baka yung may mga pangalan din tayong ma-discover doon po sa mga documents, like yung mga kung sino mang may-ari or yung matataas na official po ng kumpanyang yan, na baka they're the same people who ran yung sa Porac at saka po yung sa Bamban. That's possible. That's always possible, Cheryl. But rest assured, we will get all the documentary evidence from PAGCOR, SEC in relation to 3D Analyzer. And once we have enough evidence to file charges against them, lahat po ng mga officers, incorporators ng 3D Analyzer ay isasama po natin sa asuntong ito. Marami pong salamat sa inyong oras, PAOK spokesperson Winston John Casio. Samantala, idinulog na sa NBI Anti-Cybercrime Division ang kumalat na online news article umano na nakulong daw ang aming kasamahan dito sa One Balita Pilipinas na si Chinky Tan.
Sa kumalat na umano'y article, kinasuhan at naaresto umano ang pambansang wealth coach dahil sa cryptocurrency scam. Pero napag-alaman na hindi ito totoo at isang clickbait lamang. Ipinagbigay alam na rin sa GMA News ang pagkaalat ng nasabing artikulo na pinalalabas umanong galing sa kanilang estasyon. Susunod, partner ng Miro Systems na supplier ng automated counting machine sa eleksyon umatras dahil tatakbo raw sa halalan. ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, inaming si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang kumumbinsi sa kanyang tumakbo sa pagka-senador. Because the President asked me again, I need your services. I need your services again once more. So I said, yes. I took up the challenge. At dahil Friday, kantahan at sayawan tayo kasama ang First One live dito mismo sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Batanes kanina para inspeksyonin ang mga sinalanta ng bagyong Julian. Kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete, pinangunahan ni PBBM ang pamamahagi ng relief goods ng DSWD. Sunod siyang nag-ikot sa mga sinalantang barangay at eskwelahan. Nakipagpulong din si PBBM sa mga lokal na opisyal. Sa ngayon, bagsak pa rin ang signal at limitado pa rin ang supply ng tubig at kuryente sa buong Batanes. Bukod sa probinsya, iikutin din ng Pangulo ang ibang sinalanta sa Ilocos Provinces at La Union. Kinumpirma na ni dating Vice President Leni Robredo na tatakbo siya sa pagka-alkalde sa Naga City, Camarines Sur. Magiging running mate ni Robredo si Camarines Sur 3rd District Congressman Gabi Bordado. 10 kandidato rin ang isasabak ng Team Naga para sa sangguniang panglungsod. Nakatakdang maghain ng Certificate of Candidacy sina Robredo bukas, October 5. Umatras ang isa sa 3 local partners ng Miro Systems sa kasunduan nilang maging service provider sa eleksyon. Nalaman kasi ng COMELEC na tatakbo sa lokal na halalan sa Pasig ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Nagkusa na raw ang St. Timothy na umatras na lang sa kontrata. Papel ng St. Timothy ang credit line o pagtitiyak na sapat ang pondo ng buong joint venture sa proyekto. Kung matalo, o di okay lang. Paano kung manalo? E di ang sasabihin, baka minaniubra ang halalan. Ayaw natin magkaroon ng ganun duda ang sambayanan. We will even go to the extent of disqualifying a candidate because of conflict of interest. Sabihin na nilang walang provision sa law. Sabihin na nilang may maaring may gray area, wala namang ganun. But we will disqualify. Kaugnay niyan, magkakasama natin COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Para po sa kaalaman po ng ating mga listeners and viewers, Chairman, ano po ba itong eksaktong papel ng St. Timothy sa kontrata? Siya po yung taga-garansya na meron pong pondo ang mismong joint venture upang pondohan yung mismong pangangailangan kung sakasakali. Halimbawa, yung mga kagamitan na kakailanganin. So parang ang tawag sa atin dyan, simple-simple sa mga kababayan natin, may show money. Ika nga, yung NFCC na tinatawag, yan ay parang show money na meron kaming ganyang pondo and therefore, kung ano man ang sapitin nitong ating kontrata, kaya namin yan. Kung sakaling hindi nyo kagad kami mabayaran, pwede kami mag-advance muna nang hindi namin kinakailangan kuhanin ng kolekta namin dyan sa Commission on Elections. May certain amount po ba
na ginagarantiya para maging bahagi po nitong kontratang pinag-uusapan natin? Gaano po Yung po go ahead, Chairman. Sorry. Yes, Ma'am Cheryl. Yung pong NFCC, nakadepende po yan. Sasabihin na po natin, Ma'am Cheryl, na ang total contract price ay 18 billion. Sabihin na natin ang NFCC kahit kalahati nun, 9 billion, kahit 10 billion ang ginagarantiya, may computation po kasi yan. Pero kung 10 billion, ibig sabihin, meron kami 10 billion na kung sakali hindi kagad kami makakolekta sa inyo, hindi kami magkukulang ng mismong pampondo doon sa pagkuha ng raw materials, doon sa pagpupunto sa mga tauhan namin, pagpapasweldo sa mga tauhan namin. Yun po yung ginagarantyang yan ng mismong St. Timothy Corporation, Construction Corporation. And therefore, sila lang po ay nag-o-offer ng credit line doon sa joint venture partnership. Paano po yan? Ano po ang mangyayari? Paano po ito makakaapekto sa kontrata na pinasok po ng Miro Systems? Kasalukuyan po, Ma'am Cheryl, wala po siyang epekto sa ating pong kontrata, sa compliance mismo ng joint venture sa amin. Una, 50% na po ng lahat ng makina ay na-deliver sa amin. Number 2, yung nga po mga makina ng printing na gagamitin sa pag-iimprenta ng balota ay nandito na lahat. 300 million pesos ang isa. Yun nga pong mga peripherals, laptops at iba pang kagamitan na gagamitin po para sa election, 100% na pong na-deliver sa atin. So ibig sabihin, kung may mga natitira mang konti, yan po ay yung training na lamang ng mga technicians, yan po yung mismong pagsiset up ng mga repair hubs, hindi na po ganun kalaki yan. At the same time, tatandaan po ng lahat, katulad sa iba pang ahensya ng pamahalaan, sa COMELEC po, Ma'am Cheryl, pag mangongolekta ka ng bayad, hindi po kami nagbabayad ng buo. Naka-milestone po ang bayad namin. Ibig sabihin, ang pagbabayad namin, Ma'am Cheryl, ay nakadepende sa kung ano yung commitment nila na dapat ma-deliver sa particular milestone na yon. And so far, ay nakakapag-deliver naman po sila, nasusundan on schedule, yung nakasaad po sa kontrata. On schedule po, Ma'am Cheryl. Yan po ipinakita rin natin sa mga kasama natin sa media nung tayo ay pumunta sa amin pong warehouse sa Binyan. Pinakita namin yung 20,000. Ngayon po, yung 30,000, kasi po 110,000 lahat yan eh. For the month of September, dapat nakapag-deliver sila ng 30,000. Nandun po yon. For the month of October, dapat makapag-deliver sila ng dagdag na 30,000. So, ibig sabihin, Ma'am Cheryl, sa kasalukuyan, wala, compliant sila. Eksakto sa timeline na pinangako po nila. Pero Chairman, kakailanganin po ba ng Miro Systems ng kumuha ng kapalit po nitong St. Timothy? Hindi po nila kailangan kumuha. Yung pong dalawang natitira pa na Filipino partners ay sapat na. Basta, makikihintay po ng sambayanan yung ilalabas naming resolusyon kung tatanggapin namin yung withdrawal. Kung sakaling tanggapin namin yung withdrawal ng St. Timothy, ay magre-require kami ng pagpapakita rin na dapat meron man lang silang bond na ipoprovide o isasubmit sa COMELEC, kung hindi man parang credit line, para lang mapatunayan na yung natitira pa nilang obligasyon ay kayang pondohan ng mismong dalawang partners na yan. Hindi po nila kailangan kumuha ng panibagong partner. Okay na po yung dalawa lang. At sa ating pong batas sa civil law ay sinasabi mismo na kapag yung joint venture ay nawala na, na-dissolve, yung natitirang miyembro ng joint venture ang mananagot sa lahat ng obligasyon doon sa mismong kontrata na pinasok sa COMELEC. Nung bidding pa lamang po, hindi po ba malinaw sa St. Timothy na bawal silang kumandidato dahil sa conflict of interest? Meron po tayo dapat na form na pine-prescribe ng Government Policy Procurement Board na kung saan yan po yung pinifilapan lang lahat ng ahensya ng pamahalaan kapag magkakaroon ng procurement. Ang COMELEC po, as early as that point, ay nag-i-insist sa ating GPPB na baka pwede magsama kami ng provision na nakalagay na bawal magkaroon ng electoral intention yung mismong kakontrata namin. Ito po hindi pinayagan ng GPPB sapagkat yung pong form nila, Ma'am Cheryl, na yan ay pro forma, applicable sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Talagang ini-insist po namin. Yung po ang kadahilan, Ma'am Cheryl, kung bakit in all fairness naman po sa komisyon, nung isang araw nung malamat namin na may posibilidad na tumakbo, kung hindi man opisyal, ay isa sa mga may-ari ng St. Timothy, kaagad po namin ipinahayag at pinakonvey yung mensahe. Dalawa lang ang options nyo.
mag-withdraw kayo sa joint venture or huwag kayong tumakbo sa mismong eleksyon. Dahil pag tumakbo kayo, we will surely disqualify you because of conflict of interest. In all fairness po sa kanila, they decided naman to withdraw from the joint venture. Kumustahin na rin po namin yung takbo po ng Certificate of Candidacy, yung filing ng Certificate of Candidacy. It's the 4th day, no, Chairman? Kamusta? Hindi na matumal, matao na. Pero Ma'am Cheryl, matao man pero po patuloy pa rin maayos at orderly, peaceful ang ating filing ng Certificates of Candidacy. Patuloy na sumusunod sa mga patakaran yung mga ating po mga kandidato at the same time yung mga supporters po nila. Sana po naman pakiusap ng komisyon, ipagpatuloy lang po natin yan sapagkat yan po yung nagpapakita ng maturity natin bilang isang lipunan na sa mga ganitong klaseng mga aktibidades na simula ng isang election period, election season, at least pinapakita natin na tayo handa naman. At lalo-lalo na pagdating sa eleksyon, sana maging matahimik lalo ang ating halalan ng 2025. Isa po sa nagkumpirma, Chairman, na tatakbo ay si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Para po din maintindihan ng mga kababayan natin dahil alam naman po natin na may iba't ibang reaksyon na pwede pa ba siya. Ano po ba ang eksplanasyon? Bakit obligado po ang COMELEC pa rin na tanggapin ang kanyang COC? Maraming salamat po, Ma'am Cheryl. Katulad po ng huling panayam niyo sa akin, sinabi ko ang duty ng COMELEC ay tagatanggap lang ng Certificate of Candidacy. Basta kumpleto ang forma, sa proper form siya, na-accomplish, pirmado, notaryado, may documentary stamp, yan po itatanggapin ng Commission on Elections. Wala po kaming diskresyon na tanggihan ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy kaya siya ng kumakanta. Pagka siya ay nagpa-file, kaya siya ng boyfriend siya o girlfriend siya ng kahit na sino, yan po ay tatanggapin ng Commission on Election. Ngayon po, ang katanungan, kung tinanggap ng COMELEC, yan ba ay masasama ang pangalan sa balota, ibang usapan po yon. Yan po ay nakadepende sa number 1, siya ba ay nuisance candidate, pwede namin ideklara. Number 2, siya ba ay may kinakaharap ng disqualification cases na kinakailangan namin i-resolve. Number 3, siya ba ay perpetually disqualified to hold public office, sabi ng ating Office of the Ombudsman. Sapagkat pagka po may ganyang desisyon ng Ombudsman, ipinapatupad po kaagad yan ng COMELEC kahit nakaapila pa ang kaso sa mas mataas na hukuman. So yung mga bagay na ganyan, kung sakaling present sa isang tao nagpa-file ng candidacy, Ma'am Cheryl, maaaring hindi makasama ang pangalan sa listahan at sa balota. Sa issue naman po ng perpetual disqualification ni suspended Cebu City Mayor Michael Rama, otomatiko na po bang invalid na yung kanyang inihain na COC kahapon? Alam niyo po, Ma'am Cheryl, meron po kaming resolution. Sinabi namin, ang desisyon ng Office of the Ombudsman base sa Republic Act 6770 o yung batas na nag-govern sa Ombudsman ay nagsasabi na ang desisyon ng Office of the Ombudsman sa kasong administratibo, Ma'am Cheryl, ay immediately executory, although it is subject to appeal. Pero ito po yung immediately executory, although hindi final. Kaya po ang COMELEC bilang pagtalima sa batas at bilang pagkilala sa kapangyarihan ng Office of the Ombudsman ay amin po kaagad ipapatupad dyan, Ma'am Cheryl. And therefore, wala po muna akong particular na kaso na sasabihin. Doon po sa mga may magpa-file na may perpetual disqualification to hold public office, kung walang TRO mula sa Court of Appeals na laban sa Office of the Ombudsman, ipapatupad po yan ng Commission on Election. Ika-cancel po namin ang candidacy ng mga kandidato may perpetual disqualification to hold public office. Okay, kung iaapila po nila, Chairman, hanggang kailan meron sila para makapagpatuloy dun sa or maging kandidato? Alam niyo po, kinakailangan po sana bago ang COMELEC mag-imprenta ng balota. Sapagkat kapag nag-imprenta na kami ng balota tapos wala po yung kanilang pangalan doon sa listahan, therefore po, paano pa po kami makakapag-comply sa TRO halimbawa o sa isang order mula sa mas mataas na hukuman, samantalang tuloy-tuloy na imprenta ng balota, hindi na po kami makakahinto doon. At ang imprenta po ng balota ay mangyayari, Ma'am Cheryl, bago matapos ang buwan ng Disyembre ng taon na to. So December. In case lang po, Chairman, late magdesisyon po doon sa apila at nagsimula na pong pag-imprenta, paano pong mangyayari nun? Hindi naman din po pwede, di ba, may karapatan pa rin yung tatakbo. Sakali lang po. Alam niyo po, Ma'am Cheryl, ang ibig sabihin po ng TRO ay patigilin yung isang bagay
na gagawin. Pagka po nagawa na yung isang bagay, wala na pong basihan ang temporary restraining order sapagkat, Ma'am Cheryl, wala na pong i-restrain pagka ganoon ang usapan. So, ibig sabihin, dapat ang TRO po, at ito'y hindi pag-pressure sa ating korte, ang TRO po ay dapat mailabas bago gawin ang isang aksyon. So, kung tinanggal na po namin, para pong wala na pong basihan yung TRO sapagkat in the first place, Ma'am Cheryl, hindi naman po kami ang TRO kung hindi yung mismo implementasyon ng desisyon ng opisina ng Ombudsman. Oh, alright. Marami pong salamat, COMELEC Chairman George Garcia. Samantala, inaabangan pa rin sa Makati kung kailan maghahain ang mister ni Mayor Abby Binay sa pagka-alkalde. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda. Terry, nandito tayo ngayon live sa Barangay Valenzuela Community Complex sa Makati City. Ika-4 na araw nga ng filing ng Certificate of Candidacy. Ngayong araw, isa pa lang yung nagsusumite ng COC dito, si Dr. Dan Suarez, 5 taon ng doktor sa military. Aniya, tumatakbo siyang konsehal ng unang distrito, naglungsod dahil nais niya na bawat barangay ay magkaroon ng health protection screening. Sa ngayon, wala pang ibang naghahain ng COC sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng lungsod. Maliban, kina Senator Nancy Binay at dating Congressman Monsur del Rosario na naghain na noong October 1, kasama lahat ng mga konsehal sa ilalim ng kanilang partido United Nationalist Alliance. Inasahan natin ngayong araw na magpa-file ng kanyang COC si Congressman Luis Campos, Mr. ni Mayor Abby Binay. Sa mga past interviews kasi sa One News at 1PH, sinabi ni Mayor Abby Binay na sa October 4 sila mag-file dahil ang lucky number daw ito. Pero wala tayong ginatnan dito bukod sa mga staff ng barangay at COMELEC. Wala nang ibang matunog na pangalan na lalaban kina Senator Nancy Binay at Congressman Luis Campos sa pagka-mayor. Bukas inaasahan natin na mag-file na si Congressman Luis Campos sa pagka-alkalde, kasama ang running mate na si Congressman Sid Peña sa pagka-vice-alkalde. Bukas malalaman natin, Cheryl, kung dadagsaba yung supporters ng mag-asawang Mayor Abby Binay at Congressman Luis Campos. Noong October 1 kasi ay nagpas 50 yung dumating na mga supporters ni Senator Nancy Binay. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual. Challenge accepted. Yan ang siste, kaya tatakbo ng senador si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo sa 2025 midterm elections. Narito ang report. The last time we talked, I asked you if you were gonna run for Senate. You said, happy ako dito sa Congress. What made you decide to run for Senate? Because the President asked me again, I need your services. I need your services again once more. But will you say no? Ayoko na po, Mr. President, kasi di naman ako lumusot sa CA. And it's not his fault, di ba? So I said, yes. I took up the challenge. Talk about pressure, of course it's a pressure. Imagine, what's the rating? 51%? Ibig sabihin, 51% ng voting population will vote for me. 51, sabi ng survey. Hindi ko alam kung totoo yun. Well, 3 survey na nagsasabi nun. So there's a pressure. Ibig sabihin, kung 60 million ang population natin doon, expecting na 30% of 50% boboto sa'yo, so 30 million. So ibig sabihin nun, may pressure, inaantay ka ng mga tao, what will you do? Di ba? Pagpakaangka-angka dyan, nakakahiya ka, ibabash ka, katakot-takot. So that alone, number one ka, is already a big pressure and hanging on your shoulders kasi expect nila na you do what you did. Siguro nakita nila, like I said, it was a blessing in disguise. Siguro God put me there, DSWD, for a very short stint, but when I hit the ground, I hit it running, di ba? I was running. So they're expecting na pag naging senador ka, namin, tumakbo ka, gusto namin gawin mo yun. And I'm ready for the challenge yan. I'm going to ask them lang is, just give me 6 years. Bigyan nyo lang ako ng 6 years. If I will not perform like what I did DSWD, then I'll step down. I will not ask for re-election, mark my word. Mapapanood po ang buong panayam kay Congressman Erwin Tulfo sa programang The Long Take, mamayang 6:15 ng gabi sa One News. Hola mga kapatid, ilalabas na ng Filipino band. The first one ang music video para sa kanilang kantang Paalam.
Paalam na? Makakasama natin sila dito live na live sa studio. Ang members sa Ace, Alpha, Jason, Joker, Max at Jay. First one! Paalam na sa ating dalawa. Paalam na minahal kita. Di na kayang masaktan pa. Sana'y maging masaya ka. Paalam na ngunit di maulit. Paalam na. Nagulat ako dun, ha? Nagulat ako, guys! Congratulations! Napakaganda na pag napaindak ako ng gano'n, Friday pa naman. O, diba? Pero alam mo, nung una ko narinig yung paalam na akala ko parang sad song ito. Pero napaka-catchy pala niya. So, sino bumuo ng kanta? Lahat po kami. Yes po. Lahat po kami. Stinart ko lang po yung skeleton niya, pero lahat po kami involved sa process ng pag-finalize ng kanta talaga. Same po sa lahat ng songs namin. Oo, pero ngayon, ang fresh nung beat, no? And anong atake yung meron ng first one ngayon? Anong direction nyo when it comes to your music? Gusto lang po namin gumawa ng sariling tatak ng first one sa P-pop tsaka sa OPM. Kumbaga, before po kasi sinasabi ng mga tao, tunog K-pop, ganyan-ganyan. Ang layo na po ng P-pop from where it started. So I think it's time na ma-appreciate ng tao kung ano yung original sound ng mga Filipinos. And sa amin po, gusto namin tatak first one parate. So ito yun, nagsisimula na tayo ng tatak first one. Ano nga ba yung tatak first one at ano ba yung tatak P-pop? Well, tatak P-pop po, Filipino heart yan and Filipino soul. Pero sa tatak first one, nakilala po kasi na parang strong singer-dancers, malakas sumayaw, ganito, charismatic. Pero gusto po namin makita nila na kahit gaano kalakas sumayaw, kumanta, whatever it is, gusto namin makita nila yung puso ng first one in every move, in every singing of note na ginagawa po namin. Nung last time na interview ko kayo, parang mag-start na kayo ng YouTube nyo nun, di ba? Ng vlog nyo. Inumpisahan nyo na ba? Yes po. Yes po. Nice! Ano yung first episode? Yung ano po namin, bagong music video yung previous music video namin yung entitled Dito po. Ayan, tapos nun, behind the scenes, makikita nila. At ang galing, no, dahil yung mga fans nyo talagang kumapit all throughout. Alam ko, nag-hiatus kayo, and now that you're back, what keeps first one going? Siguro malaking factor na rin po yung fans po namin. Kasi yun nga po, ever since po nung nagka-pandemic, nandun po sila simulat sa pool po para sa amin. And isa rin pong what keeps us forward po, yung kami lang din po. So, kapag may isa pong parang napanghihinaan ng loob, so may isa din pong sasabihin na, hindi, kaya natin yan. Sino yun? Iba-iba po random po Natural lang naman yung magkaroon ka ng episodes na gano'n. Tao lang, di ba? At nakakapagod, dahil na kayong Burmonths, I'm sure booked and busy kayo. Sa kayo mapapanood? Subaybayan niyo po yung official website ng first one. That's at www.1stoneofficial.com. Pero, ang pinaka-recent po na magiging ganap namin will be this coming October 13. That's going to take place at Club Hype, in partnership with Club Hype at Tomas Morato, QC. And this will be the music video launch, music video showcase party actually of Paalam Na. And dahil showcase party po siya, gusto naming ibalik yung appreciation din sa roots namin. So, alam po ng maraming tao na first one, before we became a boy group, we were all part of the dance community. If not all, majority of us came from the dance community. At dahil po doon, besides the music video launch, meron tayong pa one-on-one dance battle with prizes. Wow! Ayan! So, bonggang-bongga yan. Magkikita tayo doon and congratulations, first one. Ayan. Thank you so much for guesting. Thank you po. Eto na, don't go away mga kapatid dahil magbabalik pa po ang One Balita Pilipinas. Magandang tanghali mga kapatid. Nakabuo ng isang gamot ng mga researcher ng University of the Philippines na epektibo raw kontra type 2 diabetes. Ang diabetes, ang sakit ng matataas ang blood sugar. Kayo kapatid, may iniiwasan na ba kayong pagkain na masama sa inyong kalusugan? Ano ito at bakit? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Anong sa rin mga pagkain ang iniiwasan niyo?
matatabang pagkain, saka yung mga maaalat kasi high cholesterol ako. Bakit anong dahilan daw bakit kailangan nyo umiwas doon? Yun ang sa advice ng doktor para hindi na tumaas ang cholesterol ko. Yung mga mga baboy, bawal sa akin. Bakit? Nakakasakit sa baboy. Kape po. Minsan po karne, yung masyadong maraming karne. Bakit daw bawal sa inyo yung kape? Yung sa sikmura po, acid po. Yung isdang walang kaliskil, kagaya ng... Bakit daw? Ano daw yung ang madugo, yung daw paano sa cholesterol. Ako ang inyong mahani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Nanindigan si Cebu City Mayor Michael Rama at Mandaue City Mayor Jonas Cortez na tuloy ang pagtakbo niya sa eleksyon o nila sa eleksyon kahit napatawan sila ng perpetual disqualification mula sa Ombudsman. Magbabalita live si One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale, anong latest dyan? Bago to, Cheryl, dismissal order daw agad ang tinanggap ng suspended Cebu City Mayor Michael Rama at Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Pero wala pa raw yung mismong utos mula sa Ombudsman tungkol sa kanilang perpetual disqualification. Si Rama ay natulang guilty sa kasong nepotismo at grave misconduct ayon sa Special Panel of Investigators ng Anti-Graft Office na kinabibilangan ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. Kaugnay nito, pinahamtangan si Rama ng pagkatanggal sa pwesto, cancellation of eligibility for feature sa kanyang retirement benefits, kasama na rin ang perpetual disqualification for re-employment sa government service. Nagugat ang kaso sa reklamong nepotismo dahil nag-hire daw ang alkalde sa City Hall ng dalawang kapatid na kanyang asawa. Ayon sa abogado ng alkalde, walang basehan ang akusasyon at pinaniwalaan nilang na may bahid politika ang nangyari kay Mayor. Patuloy din ang kanilang pagpapare-elect sa 2025 dahil wala namang kopya na natanggap sa hatol. Kay Mayor Cortez naman ay sa proyekto ng Circumferential Road na kulang daw sa permit noong 2022. Hindi naman siya nasorpresa si Cortez sa order dahil ginamit daw ng kanyang mga kalaban sa politika ang kapangyarihan nila. Pero sasagutin nila sa legal na pamamaraan ang mga aligasyon. Kini ang balitang dako ngayon sa Sugbo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Nagsalita na ang kampo ng partner ng Miro Systems na umano'y lalaban sa eleksyon sa Pasig. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan. Cheryl, narito tayo ngayon sa labas ng opisina ng St. Gerard. Ito yung kumpanyang nadadawit ngayon sa issue ng pag-back out ng isang kumpanya sa Miro System na election service provider. Pero bago yan, sinilip muna natin ang eksena sa Pasig Comelec kung saan inaabangan din ang paghahain ng COC ni incumbent Mayor Vico Soto. Mainit ang labanan para sa pagka-alkalde dito sa lungsod ng Pasig. Posibleng makatapat ni Mayor Vico ang Chief Financial Officer ng St. Gerard Construction na si Sara Diskaya. Uminit ang tensyon sa dalawang kampo at may mga banatan nang nagaganap online. Sa isang social media post, binanggit ni Soto na ang kanyang makakaharap sa pagka-alkalde ay konektado sa St. Timothy Construction Corporation na joint venture partner ng South Korean company na Miro System na magpo-provide ng automated voting machine at iba pang election paraphernalia sa darating na halalan. Nag-upload din si Soto ng kopya ng Articles of Incorporation kung saan tatlo dito ay may pangalang Diskaya. Dininay naman ng St. Gerard ang kanilang koneksyon sa STCC at sinasabing mali ang sinasabi ni Soto at hinimok ang publiko na iwasan ang spekulasyon at maling impormasyon mula sa mga political personalities. Sa press conference naman sa St. Gerard, kanina lang, itinanggi nila na iisa lang sila ng St. Timothy. Lumalabas naman na magkatabi ang office address ng dalawang kumpanya dahil nangupaan noon ang St. Timothy sa katabing building na ginagamit ng St. Gerard. Sa press conference kahapon, kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia na nakatanggap na sila ng kopya ng withdrawal letter ng St. Timothy Construction Corporation. Inassure naman ng Miro System na patuloy silang nakatutok sa preparasyon para sa darating na halalan at mag-move forward na sila matapos ang pag-withdraw ng STCC. Unang uminit ang tensyon ng dalawang kampo matapos pahayag ni Soto na ang St. Gerard ang nasa likod ng rally kontra sa bagong Pasig City Hall project. Cheryl, sa ngayon wala pang nagpapasa ng COC para sa pagka-alkalde dito sa Pasig ngayong araw. Pero inaasahan
na magpapasa ng kanyang COC, si Pasig City Mayor Vico Soto, ngayong araw. Yan muna ang latest dito sa Pasig. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Patuloy na inaabangan kung sino ang mga maglalaban sa mayoralty race sa Davao City. Para sa update, magbabalita si Bril Montalvo. Bril? Cheryl, mangilan-ngilan na ang kandidato sa pagkakonsihala ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa Comelec, Davao City. May isa ring naghain para sa pagkakongresista. Humabol sa COC filing kahapon si 3rd District Congressman Isidro Ungab bilang re-electionist kung papalarin siyang manalo sa darating na eleksyon. Ito na ang kanyang pangatlo at huling termino bilang kongresista ng lungsod. Kilalang kaalyado ng mga Duterte sa Kamara si Ungab. Plano umano niyang tapusin ang mga naiwan pa niyang mga proyekto sa kanyang distrito kagaya ng road concreting, pagsasaayos ng elektrisidad at iba pa. Ayon sa kongresista, naaayon umano ang kanya mga advokasya sa paninindigan ngayon ni former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Nang tanungin si Ungab kung sino ang tatakbo bilang alkalde ng Davao City sa kanilang partido, sinabi nito na alinman umano sa dalawa kina Digong at Mayor Baste. Matunog namang magkakalaban sa eleksyon ng mga Duterte dito sa lungsod ay ang mga Nograles. Isa namang kritiko ng mga Duterte sa lungsod ang naghain ng COC kaninang umaga. Yan ang si re-electionist na si 1st District Councilor Nilo Abiliera Jr. na tatakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Cheryl, sa mga oras na ito ay wala pa ring naghahain ng COC, pagka-alkalde at vice-alkalde ng lungsod. Wala pa rin tayong impormasyon kung kailan maghahain ang pamilya Duterte at Nograles ng COC dito sa Comelec. Cheryl? Daghang salamat, Bril Montalvo. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.